Naintindihan mo na ba ang turning point? Hindi pa eh. Tara, pag-usapan natin yan here at Let's Talk! What's up mga ka-LT? Hi, my name is Ate Dani. And I am Kuya Rich, and we will be your host for today. So ayan, welcome sa ating podcast mga ka-LT. So sa araw na ito ay pag-uusapan pa rin natin ang about sa turning point. Yes. Pero ito ay mas pinalalim na. Yes, tama ka dyan. And also, we're going to have our new testimony sa bagong guest natin ngayon. Yan, hulaan kung sino. Yes. Excited ka na bang malaman kung sino? Of course, Kuya Rich. Ikaw ba? Super! Pero bukod sa akin ay marami pang na-excite sa ating new episodes ngayon dahil Yes. alam ko na kahit kayo ay nag-aabang din kung anong pag-uusapan natin ngayon. So, wag na nating patagalin pa. Shoutout na natin sila. Yes. So, shout out sa ating mga viewers and Hello listeners po. from Hears of God Christian Ministry, Sorsogon and Bigaa, sa ating mga nanay, lola, lolo, mga youth and young Ayan. adults dyan. Hi po sa inyong lahat. Happy viewing po and happy listening. So, syempre inaasahan din nating mapapanood to ng ating mga kaklase Yes. at mga kaibigan. Kaibigan. So, sana naman po ay tulungan nyo kami sa pag-share para naman ang maraming kabataan ang maging knowledgeable din about these certain topics. Yes. At syempre, hindi lang to para sa mga kabataan, di ba? Turning Point is about all people naman, all age. Ayan. Yes. So, alright. So, para naman po sa ating FB page and YouTube channel, you can search Ears of God Christian Ministries. At doon po ay naka-upload na ang ating mga previous videos. And also, there's a lot of preachings there. So, wag po tayong mahihiyang panoorin ito. Yes. So, ayan, Kuya Rich. Bago tayo magsimula sa Yes. ating topic ngayon, tanungin muna kita. Mhm. Kamusta naman ang third week of April mo? Ano ba yan? Stress na Wow. ba? Or ano ba? Thank you so much for that wonderful- having kamusta or having a kamusta of my April life. Oh, kung isa-summarize ko ang April life ko, medyo ano talaga siya. Pero by the grace of the Lord, tinutulungan niya ako sa lahat ng struggles. Siyempre, napakahirap talaga ng buhay bilang isang estudyante na nagtatrabaho. And also, you are also serving here at sa church, 'di ba? Nagkakaroon tayo ng mga ministry. So, medyo mahirap siyang i-balance, pero by the grace of the Lord, nagkakaroon tayo ng strength, kakaibang strength that you will never experience without Him in our life, na kaya nating pagsabay-sabayin ang mga bagay na ito. Pero, pinagpapasalamat ko talaga ay nagagamit ako sa church as a youth. So, Yes. how about you, Ate Dani? Tanungin mo naman ako. Tanungin mo nga ako. Kamusta naman ang April mo? So, sa akin naman, so far, Kuya Rich, nakakaraos. Wow. Nakakaraos. Kasi, recently, madaming mga ginagawang school projects. Since malapit na yung finals, approaching Yes. na, di ba? So, alam yung mga third year college students dyan, shout out sa inyo. Shoutout po So, sa ayan, inyo. madaming ginagawa. And also, I can relate din sa'yo since I'm also a working student. And andun din yung struggles. But, ayun, praise God kasi si Lord, alam mo yun, binibigyan talaga tayo ng strength na para Yes. mairaos natin. And, ayun, so far, okay naman. Okay naman. Yun yung pinakamagandang conclusion is so far, okay naman. As in, Ayan, okay na syempre, okay. Kayang-kaya natin yan. Itaas sa mga bandera ng Kristodyante. Yes. Alright. So, glory to God sa buhay mo, Ate Dani. So now, let's talk about the lives renewed by the Lord. And listen to the testimonies changed by His words. Different people, Different stories. different testimonies that we must talk. Tara, pag-usapan natin yan here at Let's Talk. So ayan, Kuya Rich, di ba, last episode natin, ang guest speaker natin is si Pastor JJ and we talk about turning point. Now, ano ba yung mga key takeaways mo? Ayan, so napakarami akong natutunan. Pero kung isa-isahin natin yun, siguro ilimit na lang natin, no? Hindi kakaya rin ng oras. Pero napakasarap naman talagang makinig ng testimonies that Yes. that God has changed. Lalong-lalo na I yung agree. testimonies ni Pastor JJ na very Yes. relevant sa mga kabataan ngayon. Mm. So,
marami talagang makaka-relate about his testimonies. Kung hindi mo pa napanood yung yung previous episode namin about his testimonies, this is your opportunity. So, Yes. ayan, para maintindihan mo yung sinasabi namin ngayon. And for my key takeaways, mas lumalim yung pagkakaunawa ko about turning point. Ayan. So, nagkaroon din ako ng realization na hindi naman pala talaga agad-agad na kapag inaccept mo si Jesus Christ sa buhay mo or nakilala mo siya ay agarang mababago yung buhay mo. And also, na-clarify ko that turning point is like a road that there is a U-turn sa dulo niya and you need to have there is a change of direction. So when you said when you say turning point, meron talagang nangyayaring changes. And I'm so thankful kay Lord kasi nangyari yun sa buhay ko. When God has disciplined me like a father to His son, pinagpapasalamat ko yun kay Lord. Kasi kung hindi niya ako binago, ngayong college student na ako, siguro pariwara ako ngayon. Kasi madali talaga akong masway ng problema. Pero because of what He did, He changed my characters, the way I act, the way I respond to certain struggles in my life. Nagpapasalamat ako kasi ang dami-dami niyang binabago at binago na sa buhay ko. So how about you, Ate Dani? So, sa akin naman, Kuya Rich, if I'm going to sum up with what Pastor JJ said last time, Yes? and based on nga sa kanyang testimony, it only shows that only by His grace alone and nothing is impossible to Him. Just like Pastor JJ, siya yung example, kung anong kayang gawin ni Lord sa buhay mo, sa buhay natin, at Yes. sa buhay ng bawat isa. So, Mhm. ayun. Ayan. So, for all our viewers, kung meron po kayong takeaways, pakilagay naman po Yes, sa ating pa-comment comment below naman. para malaman din namin kung ano ang natutunan nyo about Yes. sa mga sinabi ni Pastor John Jordan Tolibas on our previous episode. So ngayon, Ate Dani, siguro gusto ko pang madagdagan ang kaalaman ko about sa turning point. Oo naman, kahit ako din, Kuya Rich. So, ano ba? Pakilala natin ng guest speaker natin. Yes, of course naman. Para mas lumalim pa ang ating pagkakaunawa about sa topic nating turning point, let's welcome our special guest. Balita ko, Ate Dani, napakagwapo nito. May kamukha siya, no? Yes. Sino kaya? Artista? Artista? Sino GMA or- artista? Ay, wala na palang ABS. Ayan. Si Sam Concepcion daw. Ay, si Sam, it's not. It's Gabby Concepcion. Ayan. Mas bumata Sam Concepcion. Okay. So, he is young at heart, syempre. So, kapag lingkod talaga ng Diyos, is bata ang bata at poging-pogi sa pangining ng mga Yes tao. Kasi naman. stress-free. Yes. Diba? Alagang-alaga ng Panginoon. So, tama ng pambobola, Dani. Okay. I-welcome na Ayan. natin ang special guest Guest for natin. today. Walang iba kundi si Pastor Reverend Ronnie Rensales. Ayan. Hello! Hi sa mga viewers ng podcast na ito, Let's Talk. At thank you for the invitations. Ay, Hoping na mag-enjoy ako sa inyong mga questions and answers. Pang Actually, Pas, malakasan. 100 questions talaga po Wow. Truly Hindi walang po. uwian. Sa tingin ko, abutan tayo ng burnout niya. Ayan. So we are so thankful din po kay Lord sa buhay mo dahil pinaunlakan niyo yung invitations namin Yes, na Pas. maging guest speaker ka ngayong araw. So Yes. sana po ay nag-review ka na po kasi ang mga gagamitin naming language ay Japanese, Wow. Spanish. Joke lang. Okay. So level 1 lang naman po yung aming question. So first question po is, kamusta po kayo? Super blessed. At alam naman natin that we are so busy sa gawain sa Panginoon at sa paglilingkod sa Kanya. That is our life. That is our Yes, dedications sa Panginoon. Nang simula na makakilala sa Panginoon ay nilagay ko ng aking sarili sa paglilingkod sa Kanya. Amen. So, wow. Pero parang sa mga viewers natin ay hindi pa ganong masyadong kilala kayo. So, can you tell us details about yourself? Ayan. Say something about yourself. Actually, pinakilala mo na kamukha ni Gabby Concepcion at Ay. Sam Concepcion. Yung mas younger. Ako po ay may isang asawa at 2 anak. At lahat naman po sila gwapo at na magaganda. Yes. Tingin nga. Sa- Ay.
O yun lang. Very short. Pang dito. Ah, Short kung gusto nyo details pong lang. malaman ng aking, gusto nyo pong makilala ko, at i-browse nyo lang po ang aking FB. FB. Ayan. So, thank you so much po. By the way, he is the senior pastor of Ears of God God Christian Christian Ministries. Ayan. So, for our knowledge about turning point, ano nga po pala ang turning point para sa inyo? Okay, para sa akin, yung turning point ay when it is your a life journey at there is a certain point na ang Diyos ay nag-intervene para i-redirect ang iyong path. Yes. Yun para sa akin. Meaning, redirecting your path in a right way, in God's way. Ayun. Yes. ang All turning right. point. So ngayon ay pag-uusapan natin about turning Turning point. So mamaya ay mas malalim pa nating pag-uusapan ng about sa turning point. So let's have our deep, talk. Ayan, so we are Kuya Rich. Gustong-gusto talaga naming malaman ng deeper informations or to have deeper knowledge about turning point. Yes. So, Pastor Ron, what is turning point for you? At if you were going to have a Bible character, dahil alam ko naman po na mahilig kayo magbasa ng Bible, sinong character po sa Bible ang pinaka-favorite nyong stories about his turning point? Actually, one of my favorite ay si Paul talaga, si Pablo. Kaya lang, nung papanood ko yung podcast nyo, kinuha na ni Pastor Jay. Hindi nagpaalam sa akin na kinuha niya. And the second one na naisip ko, na one of my favorite in the Bible is Peter. Yes. Si Pedro. Kilala natin yan. Kasi si Pedro ay kapatid ni Juan. So, kung makikita natin yung kanyang turning point kasi, actually, hindi doon sa pagkakilala yung kanyang turning point. Ang turning point niya is yung second chance na ginawa sa kanya ng Panginoon. Kasi, na-encounter niya si Kristo, ginawa silang follower ni Kristo, and officers of men. Yes. Then after that, sila ay inayos, I mean transformations of the character for almost 3 years. Silang tatlo, si Peter, James, and John, because they have the special privileges na kasama ang Panginoon. Mayroong mga instances na sila lang ang kasama ng Diyos. Sa aking tingin ay mayroong inaayos na character. Makikita naman natin, iba yung character ni Peter. So nakikita kong turning point sa kanya doon, noong siya ay nakapag-commit doon sa last hour ng ating Panginoon dito sa lupa, na dininay niya ng 3 beses ang ating Panginoon, na talagang doon nadurog yung puso na ni Peter in the sense ng ating Panginoon. Pero ang kagandahan, the Lord restore him. Yung pagkabuhay na muli ng Panginoon at pinuntahan si Pedro mismo doon sa may tabing ilog. Ay, tabing dagat. So, basta kayo, tabing ilog ba yun o tabing dagat? Tabing dagat. Kasi sa Sea of Galilee yun Now, ang kagandahan doon ay nirestore siya doon. That could be the turning point sa buhay niya. Talagang binago siya ng Panginoon at ginamit siya boldly noong may another encounter yun na ma-encounter niya yung Panginoon doon. Yes. So, So, ayan. yun yung para sa akin. Yun yung pinaka-Bible character na mayroong turning point. Parang ganun din po kasi sa akin siya. Yung para bang makikita natin na ako sa buhay ko, nung bata pa ako ay laman na sa mga Bible exposition. Dahil nga ang aking mga kapamilya, some of our relatives are mga religious, religious person. Religious, mayroong Seventh-day Adventist, mayroong Jehovah's Witnesses, and every time that they have a Bible exposition,
Bible sa mga bata-bata, mayroon sila mga kids ministry. We are included doon. Tapos nakakasama ako. So bata pa lang ay para bang Na-expose ka na exposed po. na ako sa Opo. pagbabasa ng Bible and sa mga gawaing pambata. Yun. Yes. So hindi nyo pa siguro malalaman nyo mamaya what could be my testimony is going to sa ating pag-uusap. Yan. So, yung similarities po ni Peter tsaka ninyo po, Pas, I mean, mas detailed po na similarities. Yung similarities namin kasi ni Pablo ay pabago, yung para bang pabago-bago ng kaisipan Yung para bang pabugso-bugso. O yung character ko before, talagang pabugso-bugso din ako para biglaang magdesisyon na hindi siya pinag-iisipan. Oo. So, yun. So yun yung mga character ko before. At madali din, mainitin din ako. Oo. Kung hindi ako nabago, baka ngayon ay mainitin ako sa inyo. Oo. Ayan, so dahil Baka meron hindi po ako tayong tubig. May tubig po tayo. Ayan, so praise God dahil binago na po kayo ng Panginoon. Pero before that, let's have a flashback. Ano po yung greatest testimonies nyo? And how will you going to testify kung paano po kayo binago ng Panginoon? Or paano nyo po siya nakilala? So, alam po namin ay very aware naman po kami sa testimonies nyo dahil, di ba, mga kabataan ninyo kami. Pero, this is our opportunity din po para ma-share naman po sa mga kapwa kabataan namin and other people about your testimonies. Para naman po ma-inspire sila. Okay, sisimulan ko siguro sa pagkabata. Yes. Ay. When you are born. I am an ordinary person, namumuhay na simpleng buhay sa Masbate. At ang aking simpleng tawag nito, goal or aim or ano bang tawag nito? Yung parang goal mo sa buhay ay mamuhay ng simple at magkaroon ng trabaho, magkaroon ng isang magandang pamumuhay. But along the way of the life, siguro life change, mayroong mga circumstances nangyari yan. Nagpasimula yan nung ako ay mag-high school. Nung ako ay mag-high school involved, actually first year high school, pumasok ako sa first year, pumasok ako sa pagiging sakristan sa amin. Sakristan ako for 3 years, nag-choir din ako, so ay involved sa nakagisna natin. So akala ko parang ganun lang yung buhay spiritual na parang malapit na ako sa, yung parang bang feeling ko malapit na ako sa Panginoon. Pero parang ngayon ko lang na napagtanto na kulang pala yung kaalaman ko sa Panginoon. But along the way, para bang yung buhay ko ay nagpasimula na nagkaroon ng mga problema hanggang sa ako ay mag-kolehiyo dito sa Legazpi. Dito ako na siguro to cut this to make the story short na lang. Noong ako po ay mag-graduate dito sa BU, umuwi ako sa amin. But there are so many problems that arises. There is one problems talaga na nag-arise sa akin, sa family. Personal problem yun nagkaroon talaga ng na dumating sa punto na lumayas talaga ako sa amin. Yun pa yung time na paglayas ko na yung mama ko ay inatake siya sa high blood kasi nga sa ginawa ko. So maraming problema, yun yung rise na hanggang sa bumiyahe ako dito sa Legazpi. Bumiyahe ako dito sa Legazpi, itinerary ang aking isang linggo, nakikitira ako sa mga kabarkada, sa mga classmates ko. Pero yung aking daladalang pera ay siguro 1,000 pesos lang yon. So paunti-unting nauubos. Hanggang sa, ewan ko ba, namalayan ko na lang, dahil siguro sa nahihiya na ako na wala pa sa kaisipan ko yung magtrabaho, hanggang sa namalayan ko na lang na natutulog na lang ako sa Piñor on the Park. O tapos ang aking kinakain, yung tinapay, o parang nabuhay ako doon sa 2 tinapay, 5 tinapay, tama ba ako? 2 isda. Parang gano'n, na survivality. Pero doon sa buhay na yon, I mean,
sa status kong yon, in that situation, na-realize ko, parang nag-flashback sa akin, hindi ito ang buhay na pinangarap ko. Hindi ito yung buhay na gusto ko eh. Ang gusto ko maging businessman. Ang gusto ko makapag-abroad. Ang gusto ko magkaroon ng makatulong sa pamilya. Pero sabi ko, bakit andito ako sa sitwasyong ganito na nagkaroon sa akin ng katanungan? Sabi ko, Lord, bakit naging ganito? So sabi ko, parang hindi pwedeng ganito ang aking buhay. Kailangan kong magpursige. So I started out na maghanap ng trabaho. Ang sabi ko panalangin ko noon, tanda ko pa, Lord, kung talagang totoo ka sa buhay naming mga tao, i-lead mo ako sa dapat kong mapasukan. So for survivability, 100 pesos ang natitirang pera, hahanap ng trabaho, ang dala-dala mo lang, hindi ko pa kasi nakukuha yung mga diplomas and kung noon, ang dala ko lang ay gumawa lang ako ng resume. Hanap ako ng daraga. Sabi ko, kahit nga anong trabaho, magkargador, magbarker, kahit ano, basta makapasok lang ako ng trabaho. Pero hindi ako na nagkaroon hindi ako na, wala akong nakuha sa. So punta naman ako ng Legazpi, hanap naman ako. Siyempre, nababawasan yung pera ko. Sabi ko, paano pag naubos na itong pera ko, sana ako kukuha. So, hanggang sa inikot ko yung Legazpi, tapos may nakita ako nakapaskil. Sabi ko, itry ko kayo itong pumasok. Then, apply ako doon sa isang store, computer store eh. Yung para bang gumagawa ng mga computers, yung bumubuo, yung mga IT, yan sa IT. Tapos, binibenta nila yung mga computers, mga laptops and desktops, yun. So, anong tawag niyan? Nagpunta ako doon. Then, pagpunta ko doon, accepted agad. Oo, pakatingin sa akin, may potential ata, overqualified ata. So, basta pakatingin niya ng resume sa akin, kinausap na ako, okay, accepted ka na, bukas magsimula ka na. Praise God, ang bilis ng numbers. Sabi ko, wow. Pero hindi ko akalain, siguro that is the plan of the Lord, na ang akin palang napasukan ay Christian store. Yes. Kristiyano, yung may-ari. Pero Chinese sila na nakakilala din sa Panginoon. So after, I think, nung pakapasok ko, after a month or 2 months, nagkaroon kami ng Bible studies doon. Wow. Doon nagsimula. Sabi ko, talagang timing kasi heavy ang aking ang aking puso, mabigat na mabigat. Tapos, nagpapasimula akong ma-equip up ang aking buhay. Yes. So, timing naman na doon ako nakapasok. Nakarinig ng ulit ng salita ng Diyos at the age na, at the time na andun ako sa oras na mga grabing pagsubok. Yes. Yun yung simula. Anong age ka that time po, Pas? 21 to 21, going to so 21. bata pa. Very bata. Batang-bata. Oh, Wala Kuya pang experience. Opo. So mas bata ka pa po pala kay Danny kasi ngayon po 32 na siya. Hindi, 70 years old ka daw. So praise God kasi nakakapag-tumbling ka pa sa mga panahon to. Ayan. So praise God po dahil nilid kayo ni Lord sa trabaho ninyong napasukan, which is mga Christians. Christian, Wow, praise God. Parang ma-visualize nyo doon na parang ginamit yung circumstance na yon na wala kang matirahang bahay para malid ka doon sa family na nagsiserve kay Lord. So, yan. So, can you continue your story po, Pas? Doon nagpasimula, nag-Bible study kami. Pero alam nyo, yung simula ko, sabi ko, okay, for compliance, yung para bang, kasi naitata ko sa sarili ko, mananatiling yung kinagisnan ko, ang paniniwalaan ko. Mamamatay akong ganon. Namulat ako sa ganoon, mamamatay ako sa ganoon. So hindi, because parang sinasabi ko, hindi ako maglilipat, hindi ako magbabago. Now, but along the way, sa aming pag-aaral, para bang may mga natututunan ako at may mga aral na para bang nag-i-struck sa puso. Opo. Yung para bang nagpapasimula na,
parang nakakatulong to sa akin na naiibsan ang aking kalungkutan, na nababago ang aking pananaw sa pagkakilala sa Diyos, na hindi ko naunawaan noon na naging Before. sakristan ako. Yes. So along the way, sa aming pag-aaral, natututo at nalalaman ko yung mga katotohanan hanggang sa malaman ko na lang, hanggang sa siguro na tinanggap ko na ang Panginoon sa buhay ko. Ayun. August 4, 2001, 8 o'clock in the evening. Yun yung Wow. pinakasimula na talagang I dedicate myself. Oo. Ayun. Oo, dramatista pa ako noon. Na talagang akala ko hindi ako iyak eh. Sabi ko hindi ako iyak. Nakakaya naman sa mga co-workmates ko na kami nagbatas, pero alam niyo po, habang tumatanggap ako sa Panginoon, talagang lumuluha yung Opo. doon. Parang nung tumanggap ako sa kanya, parang nabunutan ako ng mga tinik sa Puso. damdamin. Yung para Opo. bang na-unload ka. Mm. Oo, yun. So yun po, Pas, na-mention nyo nga po yung date mismo na in-accept nyo si Lord Opo. as your Savior. Mm-mm. And so, Pas, ano po ba yung na-feel nyo that time when you accepted Him? Masarap sa feeling eh. Kasi nga, from a heavy load of problems and guilty, maraming mga yan eh. Nagkapatong-patong na yun eh. Nagkapatong-patong na. Problema sa pamilya, problema sa sarili, financial crisis, character problems, lahat yun nagkapatong-patong na. Parang nung makilala ko ang Panginoon, accept the Lord, sabi ko, wow, ito'y pala yung feeling na nabunutan ka ng para, sabi ko nga, parang inalis sa akin yung bigat Yung big sa bigat na nararamdaman. Para bang may umilis na pumailan lang na lang ako, yung para bang yung isang Nasama. balloons na inipit ka tapos biglang so cloud 9 yon ang aking Wow. nararamdaman. Cloud nine experience. Oh, alam niyo po ba, Yes. nung tumanggap ako sa Panginoon, hanggang sa boarding house ko talagang, sabi ko, iba yung pakiramdam. Oo. Dalang-dala ko yung katuwaan, yung kagalakan. No? Yes. Kahit sa bahay. Ay, sa boarding house. Kasi Boarding nagbo-board ako noon. Yun. So nakapakasarap naman talaga alalahanin yung first time nating ma-meet si Christ sa buhay natin at Yes. malaman ang katotohanan about His salvation. Pero in reality po, Pastor, alam naman natin na hindi naman instant na nagbabago ang isang tao after Yes. he accepted Christ Jesus. So, paano po ba yung naging transformation ninyo after accepting Christ? Naging instant po ba yung pagbabago nyo? Paano nyo po na-overcome yung mga vision nyo, yung mga vices? Okay, ang transition medyo mahirap. Kasi nakasanayan mo eh. Diba? Pero actually, Rich, hindi ako ang taong yung sugarol masyado. Opo. Hindi ako yung taong grabe na kalango sa mga bisyo. O hindi ganun yung kasi elementary, high school ay talagang aim ko ay maging honor students. Opo. Yun yung kasi ang nasa isip ko kasi pangarap ko na makapagtapos ng maayos. Mm-mm. Yun yung pangarap ko. Nagkaroon lang ng problema along the way ng high school kasi sa mga burubarkada, pressures, lalo na nung magkolehiyo na andun na talaga yung pressures na malayo sa magulang. Mas bata ako, Legazpi, 'di ba? Walang may anong tawag Nag-guide. nito? Nag-guide. Oo, walang sarili mo eh. Yun na doon ako na para bang nabukas sa society. Yung para bang nakalabas ka Nakawala. sa aula. Oo, yung batang mas batinyo tapos na nakalabas sa syudad. Opo. Yun doon na nagkaroon ng maraming mga problema. So, ang transitions mahirap eh. Opo. Alam nyo, matagal, siguro umabot pa ako ng 6 months to 1 year bago nahinto sa akin yung Opo. pagbibisyo. May bisyo akong sugal, may bisyong pag-inom, womanizer. Sa pagkikipagrelasyon, hindi ako sanay na stay. Stick to one, Oo, like stick to hindi. one pass. Oo, stick to 5. Stick to five pala. Hindi one. Hindi, yung para bang, very normal kasi sa amin, kami sa pamilya namin ay namulat ako sa Yun ang ganoong environment. Na para bang nilalaro lang ang ganyan.
Opo. Oo. So, is there any specific circumstance po kung paano ka Binago oo po, or nahinto yung... nahinto yung mga vices niyo? Okay. So, ilagay ko na lang sa pag-iinom. May isang araw na sabi ko, Lord, gusto ko na talagang huminto. Hindi ko kayang baguhin ang sarili ko. Pero sabi ko, kayang-kaya mo, Lord, baguhin ako eh. Mm. So, mag-aantay ako in your right time na mawala ito sa akin. Kasi kung ako I will be pretending to na ako ang gagawa ng kaparaanan, medyo mahirap. Alam natin 'yan. No, medyo mahirap kung ikaw ang gagawa. So sabi ko kay Lord, Lord, ikaw na lang ang gumawa ng kaparaanan para ako ay makawala sa bisyong yun. So isang araw, isang gabi, pagkatapos galing ko ng trabaho, pag-uwi ko, wow, talagang andun yung mayroong inuman, sarap na ma'am. Tapos may pulutan, sarap niya mga barkada, mga kakilala. Tapos sabi niya, Oron, tagay. Binigay sa akin isang Red Horse na napakalamig. Sa akin noon, sarap na sarap ako niyan. Yung parabang ang sarap sa pakiramdam. Pero yung parabang mayroon ng, ang tawag nito, yung struggling, na nag-struggle ka na ayaw mo na mag-intake eh. Ayaw mo nang i-continue yung ganun sa buhay mo. Pero andun pa rin yung kagustuhan mo na gumawa ng ganoon. Pero alam niyo po, ang Panginoon talagang gumawa siya ng way. Pagbukas ko at ininom ko, hindi ko alam kung anong klase ang naramdaman ko na yung alak na yon na dati ay sarap na sarap ako, parang apoy na pumapasok sa lalamunan ko. Ang hirap i-explain na para bang feeling ko ito lahat ay uminit, yung para bang apoy nga. Parang susunod. Ang feeling ko ang iniinom ko ay apoy. Parang iniinom ko yung alcohol, yung buong alcohol talaga. Ang Red Horse ay hindi naman talaga siya alcohol, maliban sa pero yun yung naramdaman ko eh. Sabi ko, Lord, ito na ba talaga yung time na doon ako started na talagang inihinto ko. Kasi inisip ko, kung magpapatuloy ako, baka kung ano ang mangyari sa akin. Baka kung ano pa mangyari sa akin. So I started with na doon ihinto. Ayun. So, Sunod-sunod na yon. Nung magpasimula akong maghinto sa pag-iinom, huminto na sa pagsusugal, huminto na sa mga bagay-bagay na hindi makakapagbigay ng kaluguran sa Panginoon. ayun. So, ginamit yung circumstance na yun para mahinto mo yung vices mo sa pag-iinom. So, can you consider its past as your turning point? No, ang turning point para sa akin, ang turning point para sa akin, yung turning point ko, yung doon ako kinuha sa situations na dinala ako ng Diyos doon sa pagkakilala sa Kanya. That is my turning point. I mean, nagkaroon ako ng mga problema, galing ako sa Masbate, lumayas ako, tapos nagkaroon na nawindang yung aking buhay. Na parang napapariwara. And then at the right time, nagkaroon ako na parang akong ngalibog na back to the senses. Back to the senses. Yun na parang bumalik sa aking, hindi itong buhay ko eh. Yun yung sa tingin ko, yun yung turning point sa akin. Na dinala ako ng Diyos doon sa tindahang yon, na doon pala ako makakakilala sa Panginoon. Okay Yun yung po. turning point para sa akin. Yung pagbabago is only a supplemental and a result ng aking Supplemental. pagkakilala Yes sa Kayan. Result na lang yun eh. Resulta na lang yun ng pagsunod natin sa turning point sa ginawa sa atin ng Panginoon. Yun yun. Okay. Alright, so sa definition nyo pas ng turning point is that when you accepted Jesus Christ, or if there is circumstances na parang ginising yung senses mo ni Lord, way back to Him, that's your turning point. Yeah. And yung Leading mga, yes po, and yung transitions mo about, tawag doon is yung From old life to yes, transition old habits. from old habits, from bad habits bad to habits. good living is that's the supplementary
Result. results Hindi of supplementaries. Result. Like the result Parang na. result na yon. the results of your acceptance. So, yun. Thank you so much. So, ayun na nga, Pas. So, since that you accepted na po, ano po yung mga naging reaction ng family mo, ng friends mo? Sa family, ang ganda ng reaction sa akin ng family kasi sila nakakilala sa akin eh. Ako ang nagbigay ng problema sa kanila. Kaya nung malaman nila na naging Christian ako at tumanggap ako sa Panginoon, abayan sabi nila, mabuti. At least kung dyan ka mababagot, dyan ka matututo at maayos ang pamumuhay mo, go kami. Yes. Walang persecutions na kasi nga siguro nakaalam nila yung nangyari at nakita nila yung transitions at yung pagbabago paunti-unti. Opo. Hindi talaga in totality, pabago-bagong paunti. Pero may nakakita. Kasi kung hindi ako nila nakakitaan ng pagbabago, maaaring hindi ganun ang kanilang Opo. ang kanilang tawag nito yung reactions. Pero sa mga friends ko yun, siyempre paunti-unti, para bang iba ng pagtingin sa iyo na iba ka na, bako ka na, hindi ka na katulad ng dati, mga ganyan. So, very natural yan eh, na once na ikaw ay sumunod sa Panginoon, mayroon ka talagang mga maiiwan na mga bagay. So, ang reactions nila, very natural. Pero sabi ko nga, ang totoong kaibigan, kahit ikaw ay mayroong mga turning points, mga pagbabago, hindi rin yan. Kung ang tunay na kaibigan yan. Yes. Pero ang kagandahan, hindi na ako ngayon ang bad influence sa kanila. Yes, I am a ayun. good influencer to them. At ang aking panalangin, sana'y maabot ko sila at patuloy na aabutin na makakilala sila sa Panginoon. Yun po. Thank you so much. In relation to that po, how did you, what are the things that you do para pasalamatan ng ating Panginoon? After He changed, He made a lot of changes in your life. Marami. Ang una kong ginawa, nung ako ay magpasimula at kumilala sa Panginoon, I started to join, I started to attend worship, prayer meeting. Hindi ako nagpapaltos niya na. Continuous ang aking pag-attend. As sa kaisipan ko, tinanggap ko na ang Panginoon, yung grace na naranasan ko, kailangan ko namang ibalik para sa Kanya kasi yung buhay ko, inialay ko na sa Kanya. Yes. So, I choose to have a right environment and the right culture and the right principle na may apply ko sa aking sarili para talagang in totality na maalis talaga ako doon sa tinatawag nating old habits. So, ang ginawa ko, nagpakalago ako sa pananampalataya, sa pamamaraan ng pag-attend ng mga gawain, fellowships. Sabi ko nga, sasamahan ko ay mga malalago. Na nung high school ako, ang kasama ko, gusto kong samahan sa eskwelahan para maging honor student ako. Gusto ko mga matatalinong tao, para makakapag Ma-influence ka. may influence at the same time, makakagaya ako ng kanilang hindi, joke lang. Yung para bang yung para bang ma-challenge ka sa kanilang Opo. ginagawa. Kaya naging okay ako sa school ka dahil nga doon. So yun din ang in-apply ko ngayon nung ako ay makakilala sa Panginoon. Sabi ko, what if barkadahin ko or samahan ko yung mga malalago? Yun nga, talagang naging tulong sila na sumama ako sa mga malalago. At continuous attending mga gawain and services sa church. So, So that's how you nurture your spiritual life Yes. by involving to The ministries ministries. and fellowships. Yes po. And especially sa mga At the same time with yung reading of the Bible Opo. and meditating of the Bible. Ayan. So, ayan. So, kailangan po talaga natin na, lalo na kapag bago pa lang tayong mananampalataya, kailangan talaga natin ng guidance ng mga seniors, spiritual, mature na in spirituality. Ayan. Kaya para ma-lead tayo. Okay? Alright. So, ngayon po, Pas, since you have told us about in your perception of turning Turning point, point. ano naman po ang advice ninyo sa mga kabataan? Ang advice ko sa mga kabataan, once na kayo ay kumilala na sa Panginoon, consider it na ang iyong buhay ay ilaan sa Kanya. Huwag yung on and off.
dapat i-continue nyo, ipagpatuloy nyo para maranasan nyo talaga the totality transformations of your life. Yes. Oo. Napakasarap. Kasi the more na pinoprolong mo ang pagbabago, or I mean, yung nagsasadyos ka ngayon, tapos babalik ka na naman, tapos ganito. The more na napoprolong, mahirap yung transition, mahirap iwanan. So, kaysa kontiyan, mas maganda kung it continuous na. Kasi ako naranasan kong paunti-unti, kaya naprolong yung pagbabago. Opo. Naprolong. Pero sa tingin ko, it is God's appointed time naman. Mayroong different level of ng pagbabago at saka depende na rin yun sa atin kasi kung paano natin isuko ang ating buhay sa Diyos. So, ayan. So, another question lang po, Pas. Paano po ba malalaman ng isang tao if ito na po yung parang turning point na? Turning point na nila. Sa tingin ko, kapag niredirect ka na ng Diyos sa tamang daan. So, ayun. Sa tingin ko, ang totoong turning point, kapag kinuha ka na ng Diyos sa isang sitwasyon na akala mo fall down ka na at doon ka iaayusin ng Panginoon. Yun yung tinatawag nating redirection. Redirection. Yun ang turning point. Kasi pag malalaman mong turning point yan, ang redirection ng Panginoon na hindi masama, ibig sabihin, papaayos papapunta sa maayos na pamumuhay at buhay. Pero kung ang buhay mo may redirection pero napapasama ka, hindi yung turning point. Diba? Hindi yun yung tinatawag nating turning point. Ang turning point is redirecting your way into a godly living. Yes po. Yun. So, ayan. Ayan. So, thank you so much po for sharing your knowledge about our topic for today, turning point. So, sana po ay maraming natutunan ang lahat ng nakinig at nanood ng ating episode for today. So, maraming salamat po. Once again, Reverend Ronnie Rentales from Ears of a God Christian Ministries. Thank Balakpan you. po natin si Pastor sa buhay niya. And of course, we would like to thank our viewers and listeners for joining us today. So, Indeed. ano po Kuya Rich, may gusto ka pa bang sabihin? Ano ba? Update natin dyan. Alright, so next Sunday, or next episode natin is about Youth Lane. Ayan, so asahan po natin na meron tayong guest speaker from our youths. Ayan, so I'm so excited kung sino magiging Ano guest natin. Inaasahan natin dyan, Kuya Rich, sa Youth Lane na yan. From the word itself, youth, it's more about youth concerns, di ba? Yes, And yung mga trendings natin ngayon. Yung mga So, trending syempre, abang-abang naman tayo yung mga kabataan dyan dahil maraming pong makaka-relate. Yes. Ayan, sa testimonies ng ating isang kabataan. So, can we give us, Rich, kung ano yung parang focus natin sa next episode? Nagsabi yun ni Ron. Sabi niya, diskarte at diploma. Hindi ka nakikinig. Discard and diploma is a very relevant topic for today. Very trending yun na parang pinagdadebatian sa comment section. Ano ba, diskarte or diploma? Alright, so ngayon, kayo naman tanungin namin, diskarte o diploma nga ba? Okay, so just shut down it below. Comment it down below para malaman naman namin kung anong side kayo pumapanig. Yes. Alright, so next, inform lang din po namin kayo that we will going to upload our episodes every other Sunday. Ayan. So, kunwari merong upload this Sunday and the next Sunday will be a preparation for the next episode. Yes. Ayan. So, yan. Tanungin kita, Kuya Rich. Diskarte o diploma? Syempre, ang sagot ko, malalaman next Sunday. Yes. Ayan. So, again, I am Ate Dani. And I am Kuya Rich. So, see you sa aming next episode. Bye! Thank you! Thank you for watching and listening. Who is our promise keeper? Walang iba kundi ang Diyos. Walang iba kundi ang Diyos. Kailangan sila po muna ay maialay sa Diyos. Kailangan matanggap po nila ang blessings ng Diyos. As children go older, marami po ang sa kanila ay nag-e-impluwensya. Kailangan munang Diyos muna ang mag-impluwensya